Ayos, wala ng Yan. prangkisa. Oo, oo, Kung oo. hindi pa na-booking yung overcharging ng taxi Oo. driver nila, hindi malalaman na wala na pala Wala silang na palang prangkisa. prangkisa yun. Di ba? Yan. Yun ang gusto Magandang natin punto yun. malaman. Baka Magandang naman punto pwedeng yan. may mga regular checking ang LTFRB dyan. Si Secretary Vince Dizon nasa ating linya na. DOTR. Secretary, magandang umaga. Good morning po, Secretary. Ay, Kuya Joel, Ate Weng, magandang umaga po. Good morning, Secretary. Secretary, una sa lahat siguro, yung plano na magkaroon din ng busway sa Espanya, tama ba? And Secretary Quezon Vince? Ave. Opo, Espanya, Quezon Avenue po, yun po ang pinag-aaralan na natin ngayon. Actually, medyo matagal-tagal na rin na pinopropose yan, no? Pero hindi lang na i-implement. So ngayon, talagang siseryosohin na nating pag-aralan this year. And hopefully, by next year, masisimulan na nating ma-implement yan. Kasi nakita natin yung na-effective yung sa EDSA busway carousel natin. No? At yan nga, tuloy-tuloy na yan. 200,000 mahigit araw-araw ang gumagamit niyan. At dito sa Quezon Avenue, Espanya, malapad din naman yung kalye dyan. And wala talagang wala talagang mass transit dyan, no? And gagong-gago na para sa mga estudyante, para sa mga nagtatrabaho. Kaya pinag-isipan natin na talagang dapat itulak na natin yan. May kanina sinasabi nga ni Weng, hindi ba maliit yun, yung kalyeng yun? Pero sabi nyo nga, medyo malapad ba ang kalye para lagyan pa ng separate Tingnan natin, lane? kaya eh. Kaya? Kasi alam ko na pag-aralan na yan dati. At isa yan sa mga pinopropose na talagang lagyan ng busway carousel kamukha nung nasa EDSA. Ilang lane po ba Espanya, Secretary? Parang apat? Tatlot kalahati lang ata kung di ako Tatlot kalahati nagkakamali. kasi may bike lane. 3 yata yan. Three. So, pero ang importante naman kasi alam mo, laging yung pagbabagong mga ganyan, medyo mahirap gawin talaga. No? Kasi maraming mga alinlangan. Pero dun sa nakita natin sa EDSA, talagang naging epektibo eh. Kasi ang laki ng ginhawa ng mga commuter natin na gumagamit ng busway ngayon at napakarami nila. No, kung ikukumpara natin sa mga sumasakay sa kotse, di hamak na mas maraming gumagamit ng busway ngayon. Bakit po sa Commonwealth hindi ina-entertain yung idea ng busway? Meron na po kasing MRT-7 sa Commonwealth, Weng eh. Oo, so meron ka ng mass transit doon. Ganun din sa EDSA. Meron tayong MRT3, pero meron din tayong busway. Totoo yan, kuya. Pero hindi pa kasi yan eh. So kailangan tignan muna natin. Titignan muna natin. Kung pagka naging operational na MRT7. Yes, titignan na natin. Kasi nung ginawa natin yung busway sa EDSA, alam natin na kahit na may MRT3 dyan, kulang pa rin talaga. At yun ang napatunayan natin. 500,000 ang MRT3, tumataas palalo yan. Pero may 200,000 pa rin gumagamit ng busway. Oo nga, kasi actually siguro born out of frustration yung aming panukala ni Weng na maglagay ng busway sa Commonwealth dahil nakikita namin kung saan sumisikot po yung yung mga bus po dyan eh. Tsaka grabe din ang traffic dyan, Pero Secretary. alam nyo ho, ako naniniwala ho ako at kampante ako na pag nagbukas na game changer po yan game changer po yan for Commonwealth Avenue. Ako po talagang tingin ko luluwag po talaga ang Commonwealth kapag nagbukas na ang MRT7. May concern si Joel sa Espanya, Secretary. Bahain dun eh. Binabaha yun eh, Secretary, di ba? Totoo po. Oo. Kailangan po talagang maayos ang mga drainage natin, no? At yun naman po tingin ko ang tinututukan din ng DPWH. Kasi talagang kahit ang EDSA binabaha, Joel, Weng eh. No, may mga parts ng EDSA na binabaha din eh, lalo na yung mga underpass natin eh. So, kailangan, whether may busway, whether wala, kailangan ayusin ang drainage. Marami may anticipation dito sa MRT7. Kailan ba yan magiging operational ulit, Secretary? Nung ako po ay bumisita doon at nag-inspeksyon, middle of 2027 po, mula Trinoma Common Station hanggang Sacred Heart, operational na tayo. 12 stasyon po yan. So, halos yung buong stretch na lang, may 2 stasyon na lang na natitira sa bandang San Jose del Monte na. Napapag-usapan na kung magkano pamasahe doon, Secretary? Wala pa, pero tingin ko hindi naman yan gagayo no sa MRT3. sa mga pasahe natin sa MRT LRT2. Okay. Secretary, meron lang may concern kasi ang publiko dito sa nakaambang taas pamasahe. Tuloy na po 'yon next week.
Yun po ang ano, no? Yun po ang mukhang mangyayari dahil nga po tumataas po talaga ang presyo ng langis at ng fuel dahil dito sa nangyayari sa Middle East, no? Sa kaguluhan. Pero alam nyo, ano naman, no? Handa naman po ang gobyerno dyan na tumulong. Meron naman tayong mga handang mga pwedeng itulong, lalo na with our Department of Energy, yung mga ating nagtitrigger, no, yung ating mga fuel subsidy, para lang matulungan din yung mga ano, no, yung mga jeepney operator natin para hindi naman masyadong mataas ang fare hike na ano ng ating mga commuter. Piso po talaga, hindi pwedeng ibaba sa piso. Pag-uusapan po namin ng LTFRB yan. Oo, No, kasi baka- may fuel baka subsidy pipilitin natin. naman eh. Pipilitin natin baka naman pwedeng ibaba. O, baka Okay. naman With di na fuel kailangan ng subsidy. fuel subsidy pag binigyan natin sila ng Piso. piso, Oo. di ba? Titingnan po natin pero ang goal po talaga natin i-minimize natin yung epekto sa ating mga pasahero, sa ating mga commuter. Secretary, sigurado na yung pondo sa fuel subsidy? Opo, nandiyan naman po yan, naka-standby naman po yan eh. At nagtitrigger lang po yan kapag merong napakalaking pagtaas ng gasolina. Okay. Itong issue natin sa Yung taxi hub. taxi hub. Oo. Nako. Na kundi pa nabuking yung taxi Tama driver po. sa overcharging, hindi pa natin malalaman na puro Malalaman. kolorong pala ito. Secretary. Yun nga po ang iniimbestigahan ko ngayon sa LTFRB. Bakit nalaman nga natin na meron pa nag-ooperate na 15 taxi na pasuna ang prangkisa nung Marso pa. At tama kayo, kung hindi nag-report yung ating kababayan, kung hindi niya binidyo, hindi natin mahuhuli yan. Kaya kinausap ko po si Chairman Guadis, hindi pa pwedeng ganyan. No? Kailangan na mamonitor natin yan. No? At kaya sa mga susunod na araw, talagang magka-crackdown ng LTFRB at LTO with the PNP dito sa mga posibleng mga kolorum na taxi na umiikot dyan ngayon. Ibig sabihin nito, indikasyon nito, Secretary, na malaki problema natin. Ang daming kolorong. Enforcement ang problema. Ang daming Enforcement kolorong ang na problema tumatakbo talaga. sa ating kalye. Sa bagay, ilan lang na siguro taon kasi ng LTFRB, Oo nga. kakaunti lang Oo, naman. pati- Kailangan po LTO tayo mag-deputize. No? Yun po ang sinabi ko sa LTFRB at sa LTO. Kailangan mag-deputize tayo ng PNP. Okay. No? Kasi ngayon hindi naka-deputize eh. Oo. At talagang magka-crackdown tayo dito sa mga airport kasi ang report natin tuloy-tuloy pa rin itong mga ganitong mga kalakaran. Or- So kailangan matigil na Puntahan yan once natin and for all. mismo yung kanilang garahe, hindi kaya pwede yun, Secretary? Para malaman natin kung okay pa bang franchise Tama nila. po. Tama po. At yung mga random, malaking bagay po yung mga random Totoo yun. checking. Na mukhang Okay. hindi po nagagawa. O Secretary, huling bili na lang, baka pwede matutukan ulit yung NLEX. May problema na naman tayo doon. Ito po, no, salamat po at naitanong nyo yan. No? Si Secretary So- dumadaan dyan araw-araw. Oo nga. Matatraffic na naman Araw-araw kayo. po ako. Oo, Hindi, matatraffic hindi kayo. lang po yun. No? Hindi lang po yun. Ito, bago pa lang ito, no? Sa inyo ko pa lang sasabihin ito. No? Ako po ay mag-order ngayon sa TRB ngayong araw na sabihan ng NLEX na liable sila dun sa nangyari na naman kahapon. Kasi nakalusot na naman sa May Kawayan exit, yun ang report sa amin, itong track na masyadong mataas. So ibig sabihin yan, pinalusot yan o nakalusot yan ng NLEX. No? So kasi meron tayong mga gantry dyan eh. Meron dyang mga sinusukat na pagka ikaw ay tumama o hindi ka nag-clear dun sa bakal na gantry para sa height limit, hindi ka dapat makakapasok ng NLEX. Nakapasok na naman, kamukha nung nangyari. At naulit na naman, dun ulit sa same bridge sa Marilaw, tumama. Ang masakit dito, Kuya Joel, Ate Weng, merong namatay na pasahero dun sa AUV na tinamaan. Opo. Nabagsakan So- kasi ng beam eh. Oo. So, ito po, liable po ang NLEX dyan. And mabigat po ito, no? At ako'y susurat ngayon through TRB na unang-una, kapag yan ay na-disrupt na naman yung mga kababayan natin sa biyahe, kasalanan nila yan, ipapalibre ko po ulit ang toll dyan. Ayun. Yun ang iniintay namin. Actually, tatanong ko sa inyo yun. Baka hindi pa pushing too far yun. Yun nga, sinabi nyo na ngayon, papalibre nyo yung... Hindi po, kasi kasalanan po nila yun. Opo eh. Matatraffic tayo doon eh. Nagbabayad tayo, matatraffic tayo para magbayad. At ang may kasalanan po nun ay ang toll operator. Yun, no? Okay. Oh, sige. Secretary, Sila Sige, po ang may kasalanan yan. So I will be, igagabas ko na po yan. In fact, papunta na po ako ng opisina ngayon. Pipirma ko na po yung sulat.
ilalabas. Kaya inanunsyo ko na rin ho dito sa programa ninyo, Kuya Joel, Teka. Ate Weng. Flash report Thank you. ng Flash ating, report lang kami, sandali, Secretary. Super Radio, Sige po. Salamat po. Yan yung flash report natin kay Secretary Vince Dizon. May liability, Weng, ang Oo. NLEX. At saka baka pag naabala pa na sobre mga kapuso natin, Makapalibre. ipapalibre niya ang toll. Ipapalibre po natin. Alright. Secretary, salamat. Thank Sige you. po, salamat Good luck po. Thank you. Bye-bye. Si Salamat po, Secretary God Vince bless po. Dizon, Department of Transportation, mga kapuso.